Hello po, good morning. Bali nandito po kami ngayon ulit sa may, Paragon Village sa may, Tres Martires. Bale ano 'to, Barangay Cabuco. So, yung previous namin nagawa, dito din po yun sa Trece. So, after po namin dun nakapag-project pa po kami ng, Gen 3. Then ito po, balik po ulit kami dito. So, same po sila na in-lot. So, yung last time din po na in-lot, yung kila Ma'am, Distura. So, ano din po yun, 54 square meters. So, same lang sila ng lot size. Then, yung ipapagawa dito nila, ma'am, yung base sa kanilang plano at saka yung sa budget is yung back lang muna. Then, roofing siya. Pero yung pagka, ano namin ng ano na yun, ng structure is prepared na po yun for second floor. Kung sakali pong sa future magpa-slab sila, ma'am. So, yung structure po noon is naka-prepared na po for second floor. So, bali yung pinaka-ano namin dito, yung sa back. So, gagawa kami ng bali 6 na poste. So, ito yung aming material. So, kung mapansin nyo, meron kami mga nakasako para po mapigil siya since ang elevation nitong area is pababa, papunta dun sa may ilog kasi siya sa pinakababa. So, inaakyat namin yung buhangin at saka yung graba din hinaharangan ng mga nakasako para hindi sumama dun sa pag umulan, hindi sumama sa tubig pababa. So, ubos kasi yan pag hindi natin inano yung ating buhangin at saka graba. So, ubos yan pag umulan, ubos papuntang baba. So, bali ang pinaka ano talaga namin dito ngayon is naghuhukay kami lahat. So, dito sa likod. So, punta tayo dito sa likod kasi nga dito nga po kami ngayon naghuhukay muna. So, bali may mga naghuhukay, merong nagbabakal. So, yan. Si tatay yung nag-aano sa rebars. And dito po sa likod, naghuhukay na po. Bali, hinuhukay na po yung sa mga poste, tsaka yung sa tie beam. So, kung mapansin nyo, isang haba na siya kasi nga 1 meter by 1 meter. So, 2 meters lang naman to. So, pinag-isa na para pati po yung ano niyan, yung parilya. Yun. Yung parilya. Isang buo na lang din po. Para ano, kasi 1 meter by 1 meter. So, wala na po talaga kasi 2 meters naman yung sukat po niyan. So, pagdating po dito sa tie beam, is buo po yung tie beam na gagawin namin dito kasi medyo challenging siya sa part na nasa likod. Kasi nga, hindi pa siya nabubuhusan. Hindi pa natatambakan yung likod. So, kailangan natin manigurado para po ang yung ating buhos ay hindi sumama o hindi gumuho. Yan po. Hindi pa po kasi siya natatambakan, so malalim. Kaya po medyo challenging. So, ang gagawin po namin dito, pag nagbuhos po kami ng aming tie beam, so, titibayan po talaga namin yung aming formas. Then, lalagyan pa po namin siya ng scaffolding din, mga clamps dun dyan sa pinakalikod para po meron siyang harang. So, ano naman po yan, nakaschedule daw po yan para tambakan. So, siguro hindi pa lang ngayon. Kapag natambakan naman po kasi yan, is goods na po. Yun lang ang pinakaano natin kasi ayaw namin. Kasi nag-uulan po lumalambot yung lupa. So, hindi natin ma-anticipate kung anong pwedeng mangyari. So, kailangan natin tibayan yung ating formas. Kailangan nating then yung mga beam talaga pong nakahatak siya papunta dito sa kaharap niyang poste. Yung tie beam natin, talagang ihatak namin papunta dyan sa kabilang poste. So, yan po yung nakikita nyo yan is clean out po yan ng CR. So, yan po ay atin din i-check yung pagdating sa CR. I-check din po natin siya kung goods yung flow, kung connected siya dun sa harap. So, bali yan po ang uunahin natin ngayon sa sa unang araw natin yung paghuhukay po ng ating mga poste at saka tie beam. Then, preparation na rin po ng para sa mga poste, yung bakal para sa poste. So, yan po. Ang ano po talaga namin dito, sinusukat po talaga namin yan ng accurate. So, naka-minus pati po yung pagpa-plaster po niyan para wala pong magiging problema kabilaan. Baka mangyari sa atin yung ipapatik-tik dahil sobra. Hindi po. Talagang inaano po namin yan kasi ayaw po namin magkaroon ng kahit kunting po sa magkabila ang kapitbahay. So, talagang naka-minus po yan, pati yung plaster. So, yan na po yung ating parilya na piniprepare. So, kung mapansin nyo, mahaba. Kasi nga po, 2 meters siya. Kasi base na rin po doon sa sukat ng ating
footings ng poste. So, para isahang ano na lang po talaga siya. Then, dito po sa ating poste ng bakal. Bali, yan po pala ang ating parilya is 12mm. So, nakaano naman po yan sa ating scope of work kung ano po yung gagamiting bakal. So, ano po yan, naka-indicate doon. So, dito po sa ating poste, ang ginamit po natin dyan is 12mm, then 10mm, bali 6 po siya na bakal, bali 4 na 12mm, then 2 10mm. Tapos yung stirrups niya is, ginamit natin is 10mm din po. Para, yun na po talaga yung inaano namin ngayon kasi alanganin na yung ano eh. Tsaka wala na din yatang gumagamit ng 9mm kasi nga medyo undersized na siya sa ngayon po Before po kasi yung 9mm is goods pa po talaga siya pang ano, pang stirrups way back 6 years ago, 7 years ago. Ang mga ganun po. Ngayon po talaga hindi na siya. Pang flooring na lang po siya. Pang flooring ng ano, ganyan pang kusina, ganun. Yan, pang flooring na lang po talaga siya. So, dito po, ngayon, bali ito na yung, tuloy-tuloy po yung gawa. Yan, nakapag-poste na nakapaghulog na ng parilya. Then, nakatayo na ng poste. Nakapagtayo na po kami ng poste na, dalawa dito sa may gilid. Ito po ang dating pwesto ng lababo. So, kung mapansin nyo, kung sa existing bagong turnover, yung ano na yan, yung clean out na yan is nasa ilalim ng lababo. So, kung mapansin nyo, yan yung, kung makita nyo nakaano na mga, yan yung sa ilalim, inano natin yung bakal ng ng footings ng apex. So, ayan. Itinali pa natin doon yung ating parilya. Kasi nga po, ang ano natin dito is, halos na sa 110 po ang lalim nito. So, naabot natin yung footings din noong sa ipek. Kung minsan nga lumalagpas pa po tayo dan depende po dun sa sa klase ng lupa. Minsan po kasi ang talaga po pag adobe. Tapos, alam mo po, nag-60 na, then adobe na. So, kailangan pa rin natin siyang laliman. Minsan naman, kapag kahit 1 meter na po siya at wala pa rin tayong nakikitang adobe, so, kailangan pa rin natin siyang hukayin para makakuha tayo ng adobe. So, yan po. Dito sa kabila, so, ayan, ito nga po yung sinukat natin. Yung sinukat natin, then, ang sukat natin is hindi umabot ng 110 kasi nga, medyo, na siya, dumating na yung gabi nung siguro umulan, medyo bumaba yung lupa. So, kailangan nating hukayin ulit para tumama siya, sumakto. Then, malinis din talaga. Lilinisin muna bago natin ibaba yung parilya. So, ayan po, nakita nyo na yan. So, yan na po yung footings foundation ng ng apex. So, ayan po, nakita nyo yan na nakababa ng mga bakal. Yan po yung parilya ng poste. So, kailangan po talaga natin siyang i-demolish. At saka yung mga bakal na yan, kailangan natin ibaba kasi po, didikit yung poste natin. Dapat po kailangan natin maidikit yung poste. So, kailangan po talaga natin siyang tastasan. Tastasan natin yung ang footings ng poste para po makadikit yung ating poste din. So, yan naman po, ang bakal po dyan sa existing na yan is tinatali pa rin po namin siya. Hindi po namin hinahayaan na hindi pa rin siya nakatali. Tinatali pa rin namin po. Kasi dagdag pa rin po yun. Support, dagdag tibay. So, ganun po yung ginagawa natin. Mostly po, kung mapansin nyo, lagi dun sa mga videos natin sa Apex. So, ganyan po talaga ang ating lalim ng hukay. So, minsan naaabot natin o minsan nalalagpasan natin yung footings ng existing na bahay. So, ito naman po yung makikita yung tansi na yan. Yan na po yung guide natin. So, maghuhukay po tayo dyan ng ating tie beam. Then, sa labas po yung tansi na yan, dito na po sa loob yung ating asintada. So, ang gagamitin po natin dito ay D5. Then, dito po nakapagbaba na kung mapansin nyo po, binaba na namin yung parilya, din yung poste. So, yung spacer pa lang yung nakikita nyo. Inuuna po talaga namin siya kesa dun sa graba. Pinapahuli namin yung graba. Kasi nga po, pag inuuna mo yung graba, din bababa ka, magtatali ka ng poste doon sa parilya. So, maaapakan mo pa rin, lulubog. So, may lupa pa rin. So, yun na lang po yung aming ginagawa kasi nga po maulan. Thank you po.